Dumako naman tayo sa aktwal na pagsasalin, batay kay Larson. Una, paglilipat o transfer. Binigyang kahulugan ni Larson na ito ang proseso na nagsisimula sa pagsusuri ng kahulugang semantic o sa Ingles, semantic analysis, patungo sa pagsulat ng unang borador o sa Ingles, initial draft. Saan nagaganap? Nagaganap ang paglilipat sa isip ng tagasalin o sa Ingles, in the mind of the translator. Ano ang layunin? Ang tagasalin ay naghahanap ng magandang lesikal at katumbas o good lexical and equivalent terms sa Ingles para sa mga concept at kultura ng simulaang lingwahe o source of language patungo sa ikalawang wika or sa Ingles, receptor language. Kailangang magpasya ang tagasalin sa paggamit ng mga rhetorical o pantalinghaga at gramatikal na pamamaraan upang masiguro ang kaisahan at kahalagahan ng teksto. Pagsulat ng unang borador o sa Ingles, writing the first draft. Pangunahing hakbang. Ito ang gawaing magkakasunod na isinasagawa matapos ang pagsusuri at paglilipat ng teksto. Ayon sa aklat ni Larson, dapat tutukan ng tagasalin ang kanyang unang borador at maaaring balikan ang ilang bahagi, diksyonaryo at iba pang kagamitan kung kinakailangan. Ano ang pangkalahatang pananaw? Ang borador ay dapat nasa antas ng talata o sa Ingles, paragraph level, hindi lang sa salita. Dapat nitong sabihin kung ano ang nais iparating sa orihinal. Ang pagsasalin ay dapat natural ang dating sa babasa. Kundi hindi ito na magmumukhang tuwirang salin o literal na translation lang. Malagang tingnan ang mga nawawalang impormasyon upang maging wasto ang salin. Mga bagay na dapat isaalang-alang. Una, sino at ano ang isinulat niya at ang unang borador. Pangalawa, ang antas ng edukasyon ng babasa. Pangatlo, ang layunin ng author. Pang-apat, ang paksa ng salin. Panglima, ang pangunahing diwa upang maiwasan ang mga walang kabuluhan o labis-labis na impormasyon. Ano ang layunin nito? Layunin nito ang lahat ng pagsaalang-alang na ito ay para makatulong upang ang salin ay natural basahin. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasaayos ng unang borador o sa Ingles, reviewing or revising the first draft. Ang pagsasaayos ay isinasagawa upang tiyakin na ang borador ay natural, wasto at may tamang daloy ng kahulugan. Una, paghahanda para sa pagsasaayos. Magsisimula. Inirekomenda ni Larson na ang pagsasaayos ay gawin pagkatapos makumpleto ang higit na malaking seksyon ng borador. Pagpapahinga. Mahalaga na bigyan ng 1 o 2 lingguhang pahinga ang borador bago ito galawin. Ano ang layunin ng pahinga? Layunin nito upang magkaroon ng bagong pagtingin at maging higit na objektibo sa ebalwasyon ng sariling gawa. Pangalawa, pangkalahatang paraan ng pagsusuri. Paraan ng pagbabasa. Makakatulong na basahin ng malakas o sa Ingles, oral reading, ang borador o gumamit ng tape record para pakinggan ito. Kailangan itong basahin ng maraming beses at isa-isang pag-ukulan ng pansin ang mga suliranin. 3 bagay na kailangang tingnan at ayusin. Unang bagay, daloy, estilo at gramatika. Ito ang pinakamadaling makita at may pinakamalaking pagkakataong maging hindi natural. Halimbawa sa gramatika, mali sa barila o sa Ingles, grammar, syntax,
pagkakayari o sa Ingles, structure. Estilo, masyadong maraming salita, kalabuan, hindi natural ang tunog, at iba pa. Pangatlo, koneksyon. Mga bahaging tila mali ang koneksyon. Pang-apat, klaridad. Mahirap o hindi maintindihan ang ilang bahagi. Panglima, pagkakasalungat. Pagkatapos ng pagsulat, may pagkakasalungat o sa Ingles, clashes o iba pang problema. Pangalawa, ang ikalawang bagay na kailangang tingnan, kawastuhan ng kahulugan. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang kahulugan ay tumpak at walang pagkakamali. Paghahanap ng pagkakamali. Tingnan kung ang mga sumusunod ay nangyayari sa salin. Una, may nawala o kahulugan. Pangalawa, may nadagdag na kahulugan. Pangatlo, iba ang kahulugan sa orihinal. Pang-apat, walang kahulugan, malabo o nonsense. Sa saklaw ng pagsusuri, hindi lang ang kahulugan ng salita ang tingnan, kundi pati ang kahulugan ng pangungusap, talata at ng malaking unit nito o sa Ingles, section. Mako na tayo sa ikatlong bagay, linaw, daloy, at paksang diwa. Tiyakin na ang salin ay madaling sundan at naibibigay ang pangunahing mensahe. Una, klaridad at daloy. Dapat basahin ito ng malinaw, lumulutang at paksang diwa. O sa Ingles, clear, flows well, and its topic is focused. Pangalawa, impormasyon. Suriin kung ang impormasyon ay mahirap sundan o kung may kulang na impormasyon na naging hadlang sa komunikasyon. Pangatlo, kaisipan. Tingnan kung kailangan pang ipahiwatig ang ilang impormasyon. Panghuli, pangwakas na hakbang. Ang tagasalin ay magsasagawa ng pagsasaayos batay sa lahat ng nakita niyang suliranin. Pagkatapos magawa ng pangalawang borrador, maaari na itong ipasok sa iba o ibig sabihin sa reviewer o consultant, ayon kay Larson.